Isa sa mga pinaka-popular na beach destination sa Calatagan ay ang Manuel Uy Beach. Pero bakit? Ano bang pwedeng gawin dito? And magkano ba ang entrance fee? And yung mga tours and rentals? You're about to find out, so wag kang aalis! Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. And nag-upload kami ng mga detalyadong travel videos every week. So kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe muna dito sa channel natin and itap mo na rin ang bell icon sa tabi para lagi kang una kapag may new episodes tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, nasa road to 1 million followers na tayo. So please follow our page and share this video na rin. Ito ang mapa ng Calatagan sa lalawigan ng Batangas. Kung mapapansin nyo, it occupies this peninsula na nakausli dito sa Verde Island Passage. And dito sa may western side matatagpuan ang Manuel Uy Beach Resort. Although may resort sa pangalan nito, sa unang tingin, mas mukha itong campsite. Wala kasing permanent structures dito na pwedeng tulugan. Ang meron lang ay mga shower rooms and yung staff station. Pero sikat ito sa tatlong bagay. Una, maganda naman kasi talaga dito. Mahaba and malawak ang cream-colored sand nito. Cream ha, hindi puting-puti, pero maganda pa rin lalo kapag maaraw. Sa gitna ng stretch ng buhangin ay may maliit na inlet dividing the property sa dalawa. Ang Beach 1 na mas malapit sa entrance and Beach 2 kung nasaan ang mga shower rooms. Malapit din ito sa mga sumisikat na mga sandbars ng Calatagan tulad ng Little Boracay. Pangalawa, tulad ng maraming resort sa Calatagan, mababaw lang ang tubig dito, which is good para sa mga guests na may kasamang maliliit na bata. And pangatlo, noong last visit ko, adequately staffed naman. May mga lifeguards sa swimming hours na nagko-call out kapag may pasaway, and maraming mga tagalinis na nagme-maintain ng ganda ng beach. May mga staff din na nag-a-announce ng cut-off time para sa mga day trippers lang. Yes, pwede pareho ang overnight stay and day trip lang. Whether balikan ka lang sa same day or gusto mong doon na magpalipas ng gabi, may enjoy mo pa rin ang Manuel Uy Beach. Pero tandaan na may cut-off ang pagstay. Kung day tripper ka, pwede ka lang manatili sa loob hanggang 5 PM. Ang entrance fee ay 250 pesos. Yes, medyo nagmahal na din talaga sila. Kung overnighter ka naman, 350 pesos ang bayad and pwede kang magstay hanggang 12 ng tanghali the next day. Pero make sure to arrive before 11 PM ha, kasi di na sila magpapapasok ng mga mag-overnight after that time. Dahil nga wala namang mga rooms dito, camping talaga ang galawan kung gusto mong mag-overnight. Kung wala kang tent, pwede kang mag-rent sa management subject to availability. 500 pesos ang presyo ng tent rental, good for up to 3 people. Same price lang kaya day tour ka or overnight. Kung may sarili ka namang tent, need mong isettle ang campsite fee na ang presyo ay depende sa laki and capacity nung tent. Pero it ranges from 250 pesos kung good for 1 to 4 packs to 1,000 pesos kung pang 20 katao yung tent mo. Kung day tour ka lang and mas bet mong mag-rent na lang ng table and bench, 500 pesos naman yung presyo niyan plus deposit na 500 pesos din. Kung gusto nyong mag-overnight or mag-stay longer pa sa Calatagan pero hindi nyo talaga trip ang camping, may mga malalapit na resorts naman na may air-conditioned rooms. Katabi lang ng Manuel Uy ang Aquaria Water Park na may dalawang klaseng accommodations. Ang Crusoe Cabins na beachfront villas perfect for families and barkadas kasi each room can accommodate up to 5 packs. Or Cocoons Casobe, yung mas murang option doon. Ito yung sikat na cylindrical pipe style yung rooms. Nakapag-stay na kami dito dati and okay naman yung experience namin. Pero good for 2 lang ang bawat room. Sa kabilang side naman ng Manuel Uy ay ang Stilts Calatagan Beach Resort. Either way, if you decide to book resorts or hotels with Klook, don't forget to use our promo codes na The Poor Traveler for up to 5% discount. Or, i-check nyo rin yung description and pinned comment just in case meron kaming mas bonggang promo code. Nagpapalit kasi yung mga codes na yan every year.
May mga direct links na rin kami dyan para hindi na kayo mahirapang maghanap. Click nyo lang yung mga links sa description. Pero teka, paano ba muna magpunta dito sa Manuel Uy Beach? Kapag pumupunta ako sa Manuel Uy Beach galing sa Maynila, ang una kong ginagawa ay pumunta sa DLTB Buendia Terminal. Dati ay may mga bus pakalatagan din sa terminal malapit sa MRT Taft Station pero hindi ko alam if meron pa rin hanggang ngayon. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nagagawi doon and hindi ko rin alam if may pakalatagan sa PTEX. Kung alam nyo, i-comment nyo lang below para makatulong din tayo sa ibang nanonood. Pero ako talaga, dun ako pumupunta sa DLTB Buendia Terminal na located malapit sa LRT Hilpuyat Station. Yan, sure ako na may bus pakalatagan dyan. Hanapin nyo lang yung may sign na kalatagan. Tapos, mag-board lang kayo dun sa bus na yon. Ang travel time ay 3 to 4 hours depende sa traffic conditions. And ang pamasahe ay 294 pesos. Baba ka sa Calatagan Town proper. If may time ka, pwede kang dumaan sa Calatagan Public Market para bumili ng food or supplies. And from there, mag-charter ka ng tricycle to Manuel Uy Beach. Alam naman ng mga drivers kung nasaan yan. Ang travel time ay roughly 20 minutes and ang pamasahe 200 plus na good naman siya for up to 4 people. Kung may bala kang maglibot after mo mag-Manuel Uy, kunin mo na lang din yung number ng tricycle driver na masasakyan mo and kontratahin mo. Kasi minsan mahirap maghanap ng tricycle dito sa area. Kung may dala ka namang sarili mong sasakyan, i-follow nyo na lang yung Google Maps or Waze kasi reliable naman yan. Most likely ay sa Tagaytay-Nasugbu Highway kayo idadaan na maganda naman yung view along the way. Pero kung may sasakyan ka, ito yung parking fees sa resort. So 30 pesos yung motorcycle and yung mga kotse at van ay 150 pesos. Same lang yung presyo kay day tour or overnight ha. And napapag-usapan na lang din natin yung mga fees. Kapag nagche-check-in sa resort, bukod sa entrance fee, kasama nyo ring babayaran ang environmental fee or ecological tourism fee na nasa 30 pesos para sa regular na adult and 24 pesos para sa seniors, PWDs, and mga bata. Bibigyan kayo ng stub or ticket for this and wag niyong iwawala yon kasi you only need to pay for this once lang. If you're visiting other attractions in Calatagan, pwedeng pagbayarin kayo ulit nito pero ipakita nyo lang yung ticket nyo as proof na nakapagbayad na kayo elsewhere para hindi na kayo singilin ulit. Basta once lang kayo dapat magbayad niyan. Valid ito for 3 days. Hindi sa resort mapupunta yung amount na yan ha, kundi sa local government ng Calatagan. Madalas lang ay yung mga resorts yung nagko-collect upon check-in. Anyway, balik tayo sa Manuel Uy Beach Resort. Libre naman yung paggamit ng shower, toilet, and maging yung mga grilling stations or ihawan. Pero if magcha-charge ka ng power bank, electric stove, or rice cooker, ito yung mga fees. Kung plano mo namang mag-photoshoot dito, 5,000 pesos ang bayad pero kasama na dyan ang entrance fee and environmental fee na good for 5 guests and isang car parking space. Ano-ano ba yung mga pwedeng gawin dito sa Manuel Uy? Isa sa mga pwede mong i-enjoy ay ang mag-join sa boat tour. Marami kasing mga sandbars sa part na to ng Calatagan tulad ng Starfish Island kung saan maraming, starfish, Little Boracay na sikat ngayon. And isa pang sandbar na according sa mga tarp ay Tiktico Sandbar ang name. Hindi ko imbento yan, yun talaga yung pangalan dun sa tarp. Pero hindi ko alam kung gaano ka-accurate. Usually ay may isa ring stop sa isang snorkeling site. So at most, may 4 na sites kang pwedeng i-explore by boat. Ang boat rate ay 1,500 pesos, good for 1 hour, 1 stop, and up to 4 passengers. Okay, linawin natin yan ha, medyo komplikado to, so kapit kayo. I-explain ko. So, 1,500 for 1 hour, 1 stop, 4 passengers. Kung bigger group kayo, pwede naman na mas marami kayo sa bangka pero may additional na 300 pesos per extra person. Pero, diba sabi ko kanina, may 4 na sites. Pero yung base tour ay 1 stop lang, tas 1.5 yon. What if gusto nyong mag-visit ng maraming stops?
So, magdadagdag lang kayo ng 150 pesos per stop per hour, per person. Example, if dalawa kayo and tatlo yung stops na gusto nyong puntahan, ito yung babayaran nyo. So, ito yung sample computation. So, ganon siya. Basta plus 150 per person per stop. Nga pala, ang boat tours ay available lang from 7 a.m. to 3 p.m. May mga fishing expedition din from here. Yes, mamimingwit tayo ng isda. Fun yan lalo kung hindi mo pa yan na-try before. Ito naman yung mga presyuhan. So, similar din siya sa boat tour na 1,500 yung boat fee na base per hour yon and good for up to 4 packs. Yun. Tapos, 150 pesos per person yung additional hour. Pero, tandaan na kung gusto mong mag-fishing trip, kailangan mo siyang i-book in advance. Hindi siya pwedeng on the spot. Mababaw lang ang tubig dito, so generally safe kahit sa mga bata. Pero please watch them still and don't let them go too far from the shore. Or you can just take a dip and have fun in the water. May mga goggles for rent din, but best to bring your own. Pero remember, hanggang 5:30 p.m. lang pwedeng lumangoy. Bawal ang night swimming dito. And wala na rin kasing lifeguard na nakabantay outside dun sa swimming hours. Instead, pwede kang manood na lang ng sunset from the beach. Nakaharap sa west ang Manuel Uy Beach Resort. So, okay din talagang mag-sunset watching dito. Malapit lang din dito ang Punta de Santiago Lighthouse or Calatagan Lighthouse. Sabihin mo lang sa tricycle driver na dalhin ka sa Parola. Nakatayo ito sa tuktok ng isang cliff na may maganda ring view. Pwede ka ring pumasok sa loob, although wala naman itong laman talaga. 50 pesos ang entrance fee dito. Una sa lahat, walang restaurants or canteen or kahit karinderya dito sa Manuel Uy Beach. Ang meron lang dito ay isang maliit na sari-sari store na ang tindalang na food ay instant noodles, mga delata, and drinking water. Yun lang. So, mas maganda na magdala ka ng sarili mong pagkain. Okay lang naman yun and walang corkage fees. Kung matatandaan nyo, sinabi ko kanina sa how to get there section na kung kaya nyo, daan kayo sa public market on the way here para doon na kayo bumili ng mga pwede nyong kainin. Dito kasi sa resort, may mga grills na pwedeng pag-ihawan, free of charge naman yan. Tandaan nyo lang na kung mag-iihaw kayo, dito lang kayo pwede sa designated area. May mga sink din naman dyan kung saan pwede kayo maghugas ng mga pinagkainan. Pero, huwag kayong gagawa ng bonfire sa beach or elsewhere ha, bawal kasi yon. Kung gusto nyo magluto, bukod sa ihaw, pwedeng magdala ng portable butane stove or electric stove or rice cooker. Pero bawal yung mga super kalan. Kung ayaw nyo namang magluto, may mga paluto services din naman dun. 70 pesos ang charge per kilo, mapakanin man yan or ulam. Pwede rin nga palang magpasok ng alak, basta drink in moderation lang ha and huwag gumawa ng eksena para hindi makaabala sa ibang guests and hindi kayo makick out. Ito pa yung ibang mga tips na makakatulong para mas maging hassle-free ang trip mo. Number 1, arrive early, lalo na kung weekend, holiday, or peak season. May mga araw na kahit maaga pa lang, tumitigil na silang magpapasok ng mga guests para hindi mag-overcrowding dun sa loob. So kung kaya mong agahan, gawin mo. Sobrang hassle kung excited na excited ka, tapos pagdating mo dun, hindi ka na papapasukin kasi full na. Kung mangyari yan sa'yo, we suggest na mag-detour ka na lang sa ibang resorts. Marami namang malapit. Yun nga, katabi ng Manuel Uy yung Stills Calatagan and Aquaria Water Park na pareho naman nag-a-accept ng day trippers. Mas mahal nga lang. Welcome din ang mga fur babies na walang extra bayad. Pero again, tandaan, you are responsible for your pet's behavior and clean up after your pets. Dapat nakatali din yung pets and meron din silang anti-rabies vaccination and wag nyo silang iwan unattended. Ito, lagi kaming natatanong dito. Pwede bang mag-drone? Well, yung regular guests, hindi pwede. Yung mga nakikita nyong drone shots sa video na to, luma na to. Nung shoot namin to, allowed pa. Pero ngayon, if you want to fly a drone, need mong magbayad ng 5,000 pesos na official photoshoot fee, which is inclusive of day-tour entrance fees and environmental fees good for 5 packs and 1 car parking fee. Magdala ka rin ng aqua shoes or kung hindi man aqua shoes, basta yung matibay na flip-flops.
Although mabuhangin naman yung exposed part ng beach, the bed beneath the waves ay medyo mabato sa ibang parts, so may hirap maglakad ng yapak. Syempre, leave no trace. Ano man ang pinasok mo sa resort, dalhin mo na rin pa uwi. Or make sure na itapon sa tamang basurahan. I-take note nyo na rin yung mga emergency numbers na ito. Kasi hindi mo naman alam, malay mo may mangyari, 'di ba? At least ready ka. And bring sun protection. Mapa-hat man yan, light scarf, or wrap, or anything that can protect you from the sun. Sa next video natin, we'll feature Stilts Calatagan naman, and isha-share namin ang naging day trip experience namin doon. If you don't wanna miss that, huwag kalimutang mag-subscribe to this channel kung hindi mo pa nagagawa, and tap mo na rin ang bell icon beside it, and select all para lagi kang notified whenever meron tayong new uploads. Kung sa Facebook ka naman nanonood, please follow this page and share this video na rin. Pwede nyo ring i-comment below yung mga topics na sa tingin nyo ay magandang i-discuss namin next. Or follow and message us on Instagram, X, and TikTok. Meron din kaming podcast kung bet mong makinig sa mga travel stories and behind the scenes na experiences namin. Follow the Poor Traveler Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.